Magandang araw po sa inyo guys. Ang isi-share ko sa inyo ngayon, yung single push button, controlled to contactor alternate function. Ito lahat siya guys ay 220 volts AC. Bago natin umpisahan ng diagram, alamin muna natin yung device na ating ginamit, no? Ito yung IR natin, IR1, impulse relay 1, ito na siya. Tapos M1 natin or magnetic contactor 1, ito na siya. IR2 natin, ito na siya, impulse relay 2. M2 natin, magnetic contactor 2, ito na siya. Ito naman yung push button natin guys, no? Ito na siya. Ito naman yung SS natin or selector switch. Single pole, double throw, no? Pwede siya pupunta dito sa kabila. Ito naman yung overload 1 natin, ito na siya. Normally close ang 95 at saka 96. Tapos overload 2 natin, 95, 96 normally close, ito na siya, no? 95, 96. Ito naman yung normally open natin sa IR natin. IR1 dito at saka dito. Impulse relay 1. Sa IR2 naman, dito at saka dito. So ngayon guys, para hindi na tayo magtagal, umpisahan na natin ang wiring. Una nating wawiringan ang line 1 papunta ngayon sa push button natin, no? Tanggalin muna natin to. Ang una nating wawiringan guys, galing dito sa start push button natin, papunta sa line 1, no? Bali galing dito guys, papunta ngayon dito. Higpitan natin. Ang kasunod naman yan guys, dito sa start button natin, maglagay tayo sa selector switch natin, no? Mayroon na akong nilagay dito guys, no? Galing dito, papunta ngayon dito, no? Naglagay na ako ng jumper. Tapos sa isang selector switch din, kasi dalawa kasi yan eh. Bali, naglagay din ako ng jumper. So, ang kasunod niyan, dito na tayo ngayon, no? Papunta ngayon sa IR natin. Sa impulse relay 1, A1, no? Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito, no? Ang kasunod naman yan, galing sa A2 natin, papunta naman sa 95, no? Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito. Tapos ngayon, lusot naman dito sa kabila, sa 96 ng overload 1 natin, papunta sa neutral natin or line 2, no? Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito. Ang kasunod naman guys, maglagay naman tayo dito sa line 1, papunta ngayon sa IR natin, normally open, no, sa number 3. Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito. Tapos lusot naman sa kabila, no, sa number 4, papunta sa A1 natin ng M1 natin. Ito siya, no. Galing dito, papunta ngayon dito. Tapos maglagay naman tayo ng jumper dito, no, sa A2 natin, papunta din sa A2 ng M1 natin, no. From impulse relay 1, A2, papunta sa A2 ng M1. Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito. Ito pala siya ay A1, A2. A1, A2. Ang kasunod guys, galing sa selector switch, papunta ngayon sa A1 ng IR2 natin, no? Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito. Lusot naman dito sa kabila, sa A2 natin, papunta sa overload 2 natin sa 95. Galing dito, papunta ngayon dito. Lusot naman dito sa kabila guys, no?
papunta ngayon sa 96 natin. Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito. Ngayon, maglagay naman tayo dito, no? Maglagay tayo sa line 1, papunta ngayon sa IR2 natin, normally open sa number 3. Galing dito, papunta ngayon dito. Lusot naman dito sa kabila, no? Sa number 4 natin, sa IR24, sa A1 ng M2 natin. Galing dito, papunta ngayon dito. Ang kasunod naman yan guys, maglagay naman tayo ng jumper dito sa A2, papunta sa A2 din ng M2 natin. Galing dito, papunta ngayon dito. Ngayon guys, tapos na tayo sa wiring. I-arrange na lang natin yung cable. Ngayon, ang tanong dyan, saan naman to pwede gamitin? Yung sa dati kong company, ginamit to sa paghuhugas ng tray. Ang una kasi, pag i-press dito, unang gagana yung pump motor natin para sa washing, yung sa air gun. Gagana siya pagkatapos mahugasan lahat ng tray. I-select naman sa kabila para naman i-blower para madaling matuyo yung tray natin na pinaghugasan. Ngayon, kung mayroong mang lapat sa ganitong diagram na pwede nyong paggamitan, pwede na itong magamit guys. Balik natin. Ang function nito guys, pag i-press natin to, magko-close ang contact nito. Gaganon siya, no? Ngayon, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang IR natin. Paggana ng impulse relay 1, i-close to ng impulse relay 1, no? Pag bitawan natin to guys, babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon siya, no? Ngayon guys, ang kuryente hanggang dito na lang, no? Tapos dito naman, gumana ang M1 natin, no? Dahil nag-close ang contact niya, no? Ngayon guys, pag i-press naman natin to ulit, magko-close na naman ang contact nito. Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gagana ngayon ng IR1 natin, ititrip to ng IR1 natin. Dapat yung IR1 natin, yung impulse relay natin, nakalagay sa automatic. Ngayon, mamamatay ngayon ang M1 natin. Pag bitawan natin tong push button, babalik to sa open position na nakaganyan. Kasi spring type tong push button natin. Tapos ngayon guys, pag i-select naman natin tong selector switch dito sa kabila, pwede rin, no? I-select natin dito. Dito naman mag-o-open ang contact niyan. Dito naman ang gagana. Ganun din ang setup niya, no? Pag i-press natin to, gagana ang IR, i-close ito ng IR. Pag close niyan, gagana ang M2 natin, no? Pag bitawan natin to, still pa rin na gumana ang M2 natin, no? Pag press naman natin ulit, ititrip to ng IR, mag-open to, mamamatay ang M2 natin. Dito guys, isang push button lang ginamit natin, no? Stop start, controlled by 2 motor. Ngayon guys, i-try natin. On natin. Select natin selector switch sa kabila. Ang unang gagana guys, ito. Try natin. Yan, gumana siya. Off natin. Try natin ulit. Yan, gumana siya. Off natin. Try natin ulit. Off natin. Tapos, i-reset naman natin sa kabila, no? Itong isa naman ang gagana, no? Ayan. Kung makikita natin, guys, no? Ganun siya, guys. Bali, alternate function siya, no? Hindi sila magkasabay na gumana. Ayan. Pag i-select naman natin sa kabila, ito naman kabila ang gagana, no? Kung makikita natin.
Ganun ang function niya guys, no? Ganun siya, no? Balik naman natin sa kabila. Yung isa naman ang gagana, no? Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.